Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Perdito Minyano. Mga minamahal, tayo manalangin para samahan natin pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin, aming beloved Pastor with Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi naming banal na gawain na natapos, mahal na Panginoon. Sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa iyong santong Espiritu nagbigay galak sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Bago ang lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Saan kami nagkulang, nagkakamali, lalong-lalo na yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Patawarin mo yung abang lingkod. Ikaw maglagay ng mga kataga-salita na dapat kong bigkasin sa oras na ito, mahal na Panginoon. Mga talata, mga mahal na Panginoon, naming pag-aralan sa oras na ito. At buksan mo pangunawa ng aming mga bilabid kapatiran, mahal na Panginoon. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. At we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Isang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At hindi natin nalilimutan ang magintuang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga live webcast viewer, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating mga beloved preachers, sa panguna po nating beloved preacher Dino Cuevas, sa kanyang pamilya, sa ating mga elders, mga minamahal, sa ating mga information, sa aking kapwa manggagawa, mga minamahal, sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga init na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, magandang gabi sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na tayo mga minamahal, pag-aralan po natin ngayon mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pamagatan po natin ito mga minamahal ng tanging pag-aari. Ano ba yung tanging pag-aari natin mga minamahal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Mga minamahal, basahin natin ang una nating 2 talata mga minamahal. Dito po sa aklat ng Job 1:21 mga minamahal at sa Genesis 2:7. Amen. Ito po sa aklat ng Job, Kabanatay 1, talatay 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Genesis, praise the Lord, chapter 2, verse 7. Praise the Lord. Ganito po, minamahal ang pagkasabi. Praise the Lord. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung tangi nating pag-aari mga minamahal. Dahil sa sanlibutan mga minamahal ang tao, mga minamahal, maraming pag-aari, lalo't sa mga mayaman. Nagpo-focus ang tao sa paghanap paano sila makapundar mga minamahal ng pag-aari. Ngunit ang sabi ni Job mga minamahal sa aklat ng Job 1:21, hubad siya daw mga minamahal lumabas sa bahay bata ng kanyang ina at hubad siyang babalik mga minamahal. Yun ang sabi ni Job mga minamahal. Sabi pa nga rito, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang tao, mga minamahal, ang ginawa ng tao, mga minamahal, ang gusto nila, magkaroon sila ng mga pag-aari, maraming pag-aari, mga minamahal. Gusto nila, yumaman, kaya naghanap buhay, nagtapos ng eskwela, mga minamahal, nagtrabaho, para makapundar sila ng pag-aari na marami, mga minamahal. Hindi nila alam mga minamahal, ang dapat pala nating ipundar mga minamahal, yung pag-aari na madala natin sa langit mga minamahal. Dahil sa sanlibutan mga minamahal, kung mayroon ka pag-aari, mayaman ka, lalo na't milyonaryo ka, malapad ang lupain mo mga minamahal. Pero ang lahat mga minamahal ay ito'y
Hindi mo madadala pag ikaw na ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pag tayo babalik na. Dahil ang sabi nga ng Genesis, mga minamahal, 2:7, mga minamahal, ang sabi nga rito, at nilalang ng Panginoon ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya pala nagkaroon tayo ng kaluluwang may buhay, mga minamahal, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa tayo mula sa alabok, hinulma ng tao, mga minamahal, nakahawig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung ang butas ng ginawa niya ng butas ng at hiningan niya ng buhay, mga minamahal. Kaya nagkaroon tayong kaluluwang may buhay. At ito lang yung madadala natin, mga minamahal. Ito yung tanging pag-aari natin na tayo madala-dala natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang tao, kahit ano yung pag-aari mo, mga minamahal, mayaman ka, milyonaryo ka, malapad ang lupain mo, ilang hektarya ang lupain mo. Ngunit pag ikaw ay namatay, mga minamahal, pag namatay na ka, ang madadala mo lang yung kaluluwa mo lang. At harap ka sa Diyos. Yung aircon mo, yung milyon mo, hindi mo madadala. Yung malapad na lupain mo, mga hindi mo madadala yan. May kotse ka, may mansion ka, hindi mo madadala. Pag ikay namatay, mga minamahal, ito pang sanhi ng inyong mga anak, o kung wala kang anak, yung mga kapatid mo, pamilya mo, ito yung sanhi na pag-aawayan nila, yung property na iniwan mo. Ngunit ang dapat maunawaan ng tao, mga minamahal, dapat yung kaluluwa niyang may buhay, yun ang alagaan niya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito siya magpupundar, mga minamahal. Paano ipundar ito, mga minamahal, para maging kalugod-lugod sa Diyos? Dapat maunawaan mo muna, mga minamahal, na may Diyos na dapat mapaglingkuran. Dahil pag tayo namatay, mga minamahal, harap tayo talaga sa Diyos. Yung kaluluwang may buhay natin, harap, mga minamahal. Pag gumawa kang mabuti sa kalooban ng Diyos, harap ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ilalagay ka ng Diyos kung saan ka nababagay. Pag ikay naman gumawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, mga minamahal, harap ka rin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ito talaga yung realidad, mga minamahal. Habang naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan natin paglingkuran ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa na may panginginig. Yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsakripisyo tayo, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Dahil pag namatay tayo, harap tayo. Sasabihin, pagharap mo sa Diyos, ano bang ginawa mo? Sa harapan ko, mga minamahal, sasabihin ng mahal na Panginoon. Dahil nakikita doon, kung ikaw ba'y nagsasamba, naglalakad, kung wala kang pamasahe, naglalakad papunta sa bahay, nakalista yan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Dahil sabi nga ng ating beloved kapatid, mga minamahal, sa dako ng Cebu, nung siya'y kinuha yung kanyang kaluluwa ng ating pinakamamahal, yung kanyang espiritu, mga minamahal, dahil siya'y nag-agaw buhay, nakita pala doon yung paghihirap niya, nakita rin yung hindi niya pagdalo, mga minamahal. Kung hindi niya pagpupuri, nakikita ng Diyos. Ano yung unang pinakita sa kanya, yung ginagawa niyang masama? Yung hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal. Umiiyak siya. Nalulungkot siya, mga minamahal, dahil pag ang gumawa ka ng masama, makikita mo kung saan ka papunta. Ngunit sabi ng anghel sa kanya, huwag kang umiyak dahil hindi pa nakita yung ginagawa mo nung mabuti sa harapan ng Diyos. Ipinilas, mga minamahal, sa TV screen ng ating pinakamamahal na nakita doon, mga minamahal, yung naglalakad siya sa papuntang bahay sambahan, araw ng Miyerkules. Biyernes naglalakad siya, mga minamahal. Yung palagi niyang pagdalo, mga paggawa niya, paghayo niya, mga minamahal, pinakita ng Diyos, mga minamahal, yung mabuti niyang gawa. Ano sabi ng kanyang mahal Panginoon sa kanya, mga minamahal? Babalik ka muna dahil hindi pa ito ang araw mo. Ang sabi, hindi na ako babalik, napakahirap doon sa lupa. Grabing kahirapan, minsan wala akong makain, hindi ako makapagsamba. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, hindi mo inalala yung anak. Makalimutan mo pala, mga minamahal, na mayroon kang anak na iwan dahil napakasarap pala sa langit. Hindi mo na sila maalala. Kaya pala, mga minamahal, dapat pala pahalagahan natin, mga minamahal, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung ating kaluluwa na may buhay, yun yung ating alagaan. Paano ating alagaan, mga minamahal? Dahil ang Diyos ang pumili sa atin. Ang Diyos pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa banal na kasulatan, may patutunguhan ang tao, mga minamahal. Sa langit at sa impyerno lang ang patutunguhan ng tao, mga minamahal. Basahin natin, kapatid, ang 2 talata.
Unang Tesalonica 1:4 at Lucas 16:24-25. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanatay 1, talatay 4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 16, talatay 24 hanggang 25. Amen. Ito po ang pagsasabi, mga minamahal. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamagin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alap na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap na iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaalyo siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita natin pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang pagkahirang pala sa atin, mga minamahal, pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat natin suklian ng mabuti, mga minahal. Paano natin masuklian, mga minahal? Patuloy natin sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sabi nga dito sa unang Tesalonica, mga minamahal, ang talatay 1 hanggang ang kabanatay 1, ang talatay 4, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Minahal pala tayo ng Diyos, kaya pala pinili tayo natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi tayo minahal ng Diyos, mga minamahal, hindi nagsigaling ang ating makaramdaman. Hindi tayo pipiliin dito sa banal na gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating makaramdaman na halos mamatay na tayo, mga minamahal, pinili tayo ng Diyos dahil minahal pala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito palang paglilingkod natin ay pagkapili sa atin, minahal tayo ng ating Diyos, mga minamahal. Dahil ang pagkapili sa atin, pagmahal sa atin ating pinakamamahal na Panginoon, dapat natin suklian ng masarap na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit maging masarap, mga minamahal? Yung papunta ka sa bahay-sambahan, yung bang masaya ka, mga minamahal? Hindi ba yung papunta ka sa bahay-sambahan na malungkot yung mukha? Dapat masaya ka palagi. Dahil bahay-sambahan, kaharapin mo, katagpuin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang nagpili sa atin, ang ating pinakamamahal, minahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap na may papunta ka ba sa bahay-sambahan, na lungkot ka, mga minamahal, palugo-lugo ka. Dahil sa problema, habang papunta ka ng bahay-sambahan, dapat masaya ka, mga minamahal. Bakit? Katagpuin ka mo ang Diyos, mga minamahal. At pagdating mo nito, pag kinatagpo mo ang Diyos, alam mo yung problema mo, yung karamdaman mo, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa Lucas, mga minamahal, palagi natin na pag-aralan ang buhay ng mahirap at mayaman, mga minamahal. Sabi nga rito, mga minamahal, sa Lucas, mga minamahal, yung buhay ng mahirap at mayaman, si Lazaro at yung mayaman, si Lazaro, mga naghihirap siya. Ang tanging niyang kayamanan sa lupa, mga minamahal, ano ang kanyang kayamanan sa lupa? Yung kanyang karamdaman, yung puno ng sugat. Ipalagay natin, ketong yun, mga minamahal. Yun ang karamdaman niya. Wala siyang bahay, wala siyang pag-aari, mga minamahal. Yun lang ang kanyang sugat. Wala siyang bahay. Yung aso lang minsan kasama niya dahil hinimuran yung kanyang sugat. Ngunit yung mayaman, mga minamahal, kumpleto siya. May katulong, kumpleto siya sa lahat. Si Lazaro nandoon lang sa pintuan ng mayaman. Nag-aantay lang kung bibigyan siya ng sobra, mga minamahal. Ngunit pareho silang namatay. Si Lazaro naglilingkod sa Diyos, may paniwala sa Diyos. Hindi siya nananalangin, mga minamahal na Panginoon, bigyan mo akong trabaho. Mahal na Panginoon, bigyan mo, pagalingin mo yung aking sugat. Pagalingin mo aking karamdaman. Ang panalangin niya, palagi, mga minamahal, mapakain man lang siya, mga minamahal, ng mga sobra-sobra doon sa mayaman. Sabi pa nga, mga momo lang. Buon sa mayaman. Pero yung mayaman, sobra-sobra. Lahat na sa kanya ng mga minamahal, sobra yung, marami siyang katulong, marami siyang kayamanan. Ngunit pareho silang namatay. Ang sabi pa nga dito sa Lucas, mga minamahal, 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ito yung naranasan ng mayaman, na hindi naglilingkod sa Diyos,
mga minamahal. Anong naranasan niya? Yung kaluluwa niya, hindi niya iningatan, mga minamahal. Hindi niya pinalugdan ang Diyos. Hindi niya pinataba yung kanyang kaluluwa mga may buhay, mga minamahal. Hindi siya naglingkod sa Diyos. Doon siya sa kanyang salapi, sa kanyang pagkamayaman, mga minamahal. Ngunit nung namatay siya, mga minamahal, doon siya sa hadis ng pagdurusa. At si Lazaro, mga minamahal, dahil sa kanyang kahirapan, sa kanyang mga sugat, naglingkod siya sa Diyos, tumatawag siya sa Diyos. Hindi niya sinabi, mga may mahal pa yun, paggalingin mo aking karamdaman, bigyan mo akong trabaho. Ang sa kanya lang, mapakain man lang siya, mga minamahal, kahit sobra-sobra lang sa mayaman. Ngunit nung namatay siya, pagdilat ng mayaman, mga minamahal, nakita niya si Lazaro. Nandoon sa piling ni Abraham. Nandoon niya sa kanyang bahay, mga minamahal, sa mansyon na inhanda ng Diyos. Hindi niya mararanasan yung paghihirap ng kanyang sugat. Ang maranasan niya doon, dahil ang sabi ng mga Panginoon, dito sa aking bahay, wala ka nang kakailanganin, purihin mo lang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang kahirapan, wala nang karamdaman doon sa langit, mga minamahal. Ngunit yung mayaman, mga minamahal, namatay siya. Nandun siya sa hadis ng pagdurusa. Kaya yung kaluluwa, hindi niya inalagaan, mga minamahal. Dapat alagaan natin yung kaluluwa nating may buhay, dahil ito yung haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat maunawaan ng bawat isa habang naglilingkod tayo. Kahit sa mga pagsubok na dating, hindi tayo uurong. Hindi tayo atras sa paglilingkod. Ang ating tuloy lang tayo sa ating pagsamba. Tuloy-tuloy tayo, mga minamahal. Madama mo lang palagi ang presensya ng Diyos. Dahil mayroong Kristiyano, ang wise Christian, mga minamahal, sasabihin ng wise na Kristiyano, kahit wala akong kayamanan, kahit wala akong makain, madama ko lang ang presensya ng Diyos. Sapat na sa akin. Kaya nga sa awitin, mga minamahal, sapat na, mahal na Panginoon, makapili lang kita sa iyong kaharian. Sapat na yun. Bakit? Pag namatay ka ditong mahirap, pagdating mo sa langit, may mansyon ay hinanda ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang dapat ng tao, kailangan alagaan niya yung pag-aari ng kanyang kaluluwa. Dahil ito ang harap sa Diyos. Dahil kung kayamanan, mga minamahal, hindi mo madadala. Kahit marami kang pera, may aircon ka, may bodyguard ka, mga hindi mo madadala pag ikay namatay. Dahil tatayo'y harap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ultimong madala mo lang ang iyong kaluluwa at tatanungin ka ng Diyos, ano bang ginawa mo sa harapan habang ikay naglilingkod? Naglilingkod ka ba sa Diyos? O ikay nagpasasapagawa ng masama? Pero pag ikay naglilingkod sa Diyos, mamatay ka man, mga minamahal, magala ka. Bakit? Ang Diyos, mga minamahal, sasabihin saya, pumasok ka sa aking kaharian, anak, dahil ikay tapat, naglilingkod. Yung kaluluwa mong may buhay, inalagaan mo, mga minamahal. Huwag mong tingnan ang kahirapan. Ang titingnan mo, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Paano ka pinagaling? Yung katitisuran lang, maraming katitisuran. Kahit kami mga preacher, maging katitisuran ng mga Kristiyano, mga minamahal. Dahil hindi kami perfecto. Bawat isa, mga minamahal, may makita ang katitisuran. Pag nakita mo katitisuran sa iyong kapwa, sa mga manggagawa, sa preacher, ipanalangin mo. Dahil kami rin, hindi kami perfecto, mga minamahal. Ang titingnan mo lang palagi, ang Diyos na nagpagaling sa iyong karamdaman. Kaya palaging sinasabi ng ating beloved pastor, huwag mong tingnan ang katitisuran. Ang titingnan mo palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tiningnan mo ang mahal na Panginoon, pag may katitisuran sa kaliwa, sa kanan, mga minamahal, magugulat ka. Pinapalakas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang ating kalakasan, mga minamahal. Bakit ang kaluluwa, mga minamahal, maghihirap? Masama bang maging mayaman? Yun ang katanungan, mga minamahal. Masama bang maging mayaman? Hindi, mga minamahal. Basahin natin ang 2 talata natin. Unang Timoteo 6:9-10 at Ecclesiastes 5:19. Amen. Ito po sa aklat ng Una Timoteo, Kabanata 6, talatay 9 at 10. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasaysay sa pananampalataya at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming mga kalumbayan. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talatay 19.
Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita natin, pinakamamahal na pa Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang tanong namin, masama bang yumaman? Hindi, mga minamahal. Hindi pala masamang yumaman. Sabi pa nga sa Ecclesiastes 19, mga mina 5:19, ang sabi, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Bawat tao pala binigyan ng Diyos, mga minamahal, ng kayamanan at pag-aari. Ituloy natin ang basa, mga minamahal. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Binigyan pala tayong kapangyarihan nung kayamanan, kumain tayo, mga minamahal. Ang Diyos pala nagbigay nito, hindi pala man sa yumaman, mga minamahal. Ituloy natin pagbasa, mga minamahal. At kumuha ng kanyang bahagi. Ito, mga minamahal. Kumuha lang pala tayo ng bahagi natin habang tayo naglilingkod sa Diyos. Pero ang tao, mga minamahal, hindi lang yung bahagi niyang kinuha para sa kanya. Ang gusto ng tao, lahat, mga minamahal, hindi makontento ang tao. Ang iba nanluloko sila para yumaman. Ang gusto pala ng Diyos, ito palang kayamanan, ibinigay na sa atin. Ang kukunin lang natin, yung para sa atin. Dahil binigay na pala ito ng Diyos, mga minamahal. At dito sa last praise, at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob pala ito ng Diyos, mga minamahal. Ang dapat natin gawin, kunin natin ang para sa atin. Makontento tayo ng ano sa atin, mga minamahal. Huwag kang gumawa na sobra pa, mga minamahal. Yung iba, ang ginagawa nila, mga minamahal, hindi nakakilala sa Diyos. Masigit pa. Dahil sila makontento kung ano lang sa Kanya, mga minamahal. Yung pag-aari. Dapat pala ang maunawaan ng tao. Yung kukunin lang natin, yung pag-aari natin, mga minamahal, yung kumain ka, magalak ka habang inano mo, mga minamahal. Diba? Magkaroon tayo ng mga cellphone. Pag nagkaroon tayo ng cellphone, lalo pat mga touchscreen, mga minamahal, high-end. Ito'y kaloob ng Diyos. Pero gamitin mo sa mabuti. Gamitin mo, mga minamahal. Katulad nyo, nanambahan tayo. May cellphone ka nga. Ginawa mo naman, dito sa bahay samba, naglalaro ka ng cellphone, naglalaro ka ng ML. Habang nagsasamba, kinuha mo ng bahagi para sa ating Diyos. Ang dapat natin gawin, habang nanambahan tayo, itabi mo yung cellphone, itong bahagi ng araw na to para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. May cellphone ka nga, mga minamahal, pero papunta ka sa bahay sambahan, ginagamit mo sa iyong transaction, sa negosyo. Nandito ka sa bahay sambahan, kinuha mo ang bahagi na para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may transaction ka sa ibang araw, ibigay mo lahat sa araw na to sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya pala sabi dito, mga minamahal, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Dahil pag ito yung gawain natin, mga minamahal, ang tanging kaluluwa mong pag-aari mong kaluluwa, pagharap mo sa Diyos, masapiling ka ng ating pinakamamahal. Magalak ang Diyos sa iyo, mga minamahal. Ngunit yung bahagi ng para sa ating mahal na Panginoon, habang nagsasamba ka, naglalaro ka ng cellphone, tumatawag ako kahit kanino, mga minamahal. Sa mga kabataan, naglalaro ng ML habang sabay sambahan. Malugod ba ang Diyos? Pagbabalik ang Diyos sa araw na ito, mga minamahal, habang naglalaro ka, madadala ka kaya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi, mga minamahal, hindi siya magagalak. Hindi matutuwa ang Diyos. Minahal tayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng Diyos, mga minamahal, yung kaluluwa mong may buhay, alagaan mo. Habang nasa bahay, sambahan ka, gawin mo, mga minamahal, ang pinaka-the best para madama mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi naman mahabang araw yung ating pagsasamba. Ilang oras lang, 5 oras ang pinakamahaba. Yung 5 oras na ibigay mo sa ating pinaka-the best mo, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi nga rito, mga minamahal, pag binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon, at kumuha ka ng bahagi, yung bahagi, kumuha ka ng iyong bahagi para yung kayamanan, mga minamahal, para sa iyo yan. Pero yung bahagi ng para sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibigay mo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Ang sabi pa nga dito sa unang Timoteo, mga minamahal, ang talatay 6, versikulo 9, sabi nga rito, mga minamahal, datapot ang mga nagsipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Yung nasa palang yumaman, mga minamahal, na iniwan nila ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Paisus, ay nangahulog sa pita ng hangal sa kamatayan. Kaya makikita mo, mga minamahal, pag ikay naglilingkod sa Diyos, habang naglilingkod ka, mga minamahal, na mayroon darating na kayamanan sa iyong mga pagpapala at pinalugdan mo ang Diyos, hindi ka masisilo. Dahil ang silo ng masama palaging nandyan, mga minamahal. Ngunit ang magnasa kang yumaman na hindi mo paglingkuran ang Diyos, ito pa rin magsisilo, mga minamahal. Sabi pa rin, ito yung mga nangahulog sila sa tukso, sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasama na siyang naglubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Kaya pala, mga minamahal, ang matao, mga minamahal, makita mo na hindi sila naglilingkod sa Diyos. Gawin nilang mga panluloko, mga minamahal. Yung iba para maangkin lang nila ang kanilang putong, mga minamahal. Laro na parating na eleksyon, makikita mo. Yung mga patay, mga minamahal, mabiglang mabubuhay, makaboto pa. Iyon ang mga nasang hindi maganda, mga minamahal. Magugulat ka, bakit nakaboto yung kamag-anak mo hindi patay? Bakit? Ito yung gawa ng masama, mga minamahal. Nais lang makaupo, ngunit gagawa sila ng hindi maganda para sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aangkinin nila, mga minamahal. Makukuha nila anong nais nila. Kaya makikita mo, mga minamahal, magugulat ka. Pero ang Diyos, mamimela, ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, kunin mo lang yung para sa'yo. Yung makontento ka kung ano sa'yo. Kung wala kang makain, makontento ka, madama mo naman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi pa nga sa Jess, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Pag-ibigin mo pala ang salapi. Siyempre, pag inibig mo ng salapi, mga minamahal, magkaroon ka ng trabaho. Nung wala ka pang trabaho, patuloy-tuloy ka nagsamba. Nagkaroon ka ng trabaho, hindi ka nakakapagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, busy ako sa trabaho. Iyon ang nag-umpisa ng ugat sa salapi, mga minamahal. Dahil inuuna mo yung paano ka dumami yung pera mo, paano mo palugdan yung amo mo, mga minamahal. Hindi mo inuuna yung paano mo palugdan ang Diyos, mga minamahal. Oras ng pananambahan, pumunta ka sa bahay sambahan. Oras ng trabaho, pumunta ka sa oras na iyong trabaho. Dahil sabi nga rito, mga minamahal, sabi nga sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming kalumbayan. Kaya makita mo, mga minamahal, nagkaroon siya ng trabaho. Then naalala ko yung kapatiran natin sa dako ng Maynila, mga minamahal. Mainit siya naglilingkod sa Diyos. Nagtapos siya ng cum laude, mga minamahal. Yung tatay niya, part-time preacher. Nung wala pa siyang trabaho, Miyerkules, Biyernes, Linggo, tuloy-tuloy yung pagsamba niya, mga minamahal. Palagi siya mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nagkatroon siyang trabaho, naging manager, mga minamahal, hindi na siya nakapagsamba. Pagdating ng araw, nalumbay siya. Nasa banal kasulatan pala. Bakit? Magkaroon ka nga ng salapi, magkaroon ka ng pera, hindi mo naman nadadama ang presensya ng Diyos. Aanin mo yung pera, ano yung salapi, pag hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Pinamahigit sa lahat, mga minamahal, kahit wala kang salapi, makontento ka ano sa iyo, mga minamahal, nadadama mo naman ang presensya ng Diyos. Nakapagsamba ka, naglalakad ka nga, wala kang sasakyan, mga minamahal, naglalakad ka ilang oras. Pagdating mo naman dito, pagtaas mo lang ng iyong kamay, pag umpisa ng awitin, nadama mo ang presensya ng Diyos, nanginginig ka sa presensya ng Diyos. Pag uwi mo sa iyong tahanan, magugulat ka, lahat ng problema mo, lahat ng karamdaman mo, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakontento ka. Kaya sa banal na kasulatan, dapat makontento ta kung ano yung ibinigay ng Diyos, mga minamahal. Huwag mo nang hangarin. Mga minamahal, kung ano pa yung masigit pa, makita mo sa ating
Kapatiran, kung mayaman sila, magalak ka. Pasalamat tayo dahil mayaman sila. Huwag mong isipin na gusto mo rin maging gaya sa kanila, mga minamahal. Isipin muna, palugdan mo ang Diyos. Kasi pag isipin mo na gusto mo maging mayaman katulad ng ating kapatid, baka sabi pa nga rito mga minamahal, salitang ito mga minamahal, sila'y tinuog ng kanilang sariling maraming mga kalumbayan, mga minamahal. Sila'y nangasinsay. Ito nangasinsay, nangawala sa paglilingkod sa Diyos. Dahil inuuna mo na yung pagtatrabaho. Paano magkaroon ng pera para mapantayan niya ang ating kapatid? Hindi lahat na pinagpala, mga minamahal, sa material na bagay, sa kayamanan. Pasalamat ka, pinagpala ka sa spiritual, mga minamahal. Yung lahat ng pamilya mo, nakakadama ng presensya ng Diyos, pasalamatan mo yan. Makontento ka kung ano lang nasa iyo, mga minamahal. Yun ang gusto ng Diyos. Yung mayroon tayong contentment. Kahit naglalakad ka, nadama mo ang presensya ng Diyos, wala kang ang kain, pero nadama mo naman ang presensya ng Diyos. Kumakain ka nga ng lechon manok, mga minamahal. Kumain ka ng masarap. May kotse ka, naka-aircon ka, hindi mo naman nadama ang presensya ng Diyos. Katulad na ating beloved kapatid sa Dakong Maynila, yung kaibigan ko, mga minamahal. Naging manager siya nga. Hindi na siya nakakadalo. Dahil bawal nga. Manager ka nga, bawal mag-absent. Dahil ikaw nga ang manager, mga minamahal. Tinitingnan mo yung matauhan mo. Hindi na siya makapag-absent, hindi na siya kapagsamba. Hanggang nagtagal, mga minamahal. Nalumbay siya. Sabi niya, kapatid, hindi ko naradama ang presensya ng Diyos. Ang sabi ko sa kanya, mga minamahal, maghanap ka ng trabaho na makapagsamba ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi ka manager, kahit janitor ka lang, tuwing sa pananambahan nakakadalo ka, nadadama mo ang presensya ng Diyos, daig mo pang may-ari ng kumpanya, mga minamahal. Kaya, pasalamatan natin na tayo'y minahal ng Diyos, pinili tayo na ating pinakamamahal na Panginoon sa sitwasyon natin ngayon, mga minamahal. Sa daming mga dumating na mga kahirapan, daming mga virus, mga minamahal, ngunit tayo'y nagagalak. Bakit? Nadadama natin ang presensya ng Diyos. Hindi nakakalapit sa atin yung makaramdaman. Bakit? Ang Diyos, mga minamahal, ang pumili sa atin. Ang Diyos ang umibig sa atin at iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi nga rito, anong mangyayari, anong magaganap kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak, mga minamahal? Anong magaganap? Anong mangyayari sa atin? Kawawa tayo. Saan tayo mapunta, mga minamahal, kung yung ating kaluluwa ay mapahamak? Basahin natin, mga minamahal, Revelation 14:11 up to 13. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, talatay 11 hanggang 13. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan, araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan, narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Amen. God bless you, kapatid, sa pagkabasa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Saan mapunta ang ating kaluluwa, mga minamahal? Pag ang ating kaluluwa ay mapapahamak, tayo umurong sa paglilingkod. Sabi dito sa talatang 11, at ang usok ng hirap nila ay mapapailan lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanilang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda at ng kanilang pangalan. Wala palang kapahingahan, mga minamahal, sa hadis ng pagdurusa. Pag yung ating kaluluwa, hindi natin alagaan, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na yung tumanggap pa, mga minamahal, ng tatak. Makitain mo, mga minamahal, itaano mo sa nabalitaan natin sa dakong ng Amerika. Mayroong isang kumpanya doon, mga minamahal, na halos 1,000 mahigit yung mga tauhan nila. Sila'y nagpatatak na. Naglagay na sila microchip. Tuwang-tuwa pa nga sila, mga minamahal. Pero hindi nila nalalaman. Ang nagawa sa kanila, ang kanila, ito, mga minamahal, ay maganda para sa kanila. Dahil hindi sila nagdadala ng pera. Gaganon lang sila, mga minamahal. Oh.
okay na. Gaganon yung kanan nila. Dahil itinatak na sa kanila yung microchip, mga minamahal. 1,000 itong mga tauhan, mga minamahal, sa kumpanyang ito. Ngunit mga minamahal, hindi nila alam pagdating ng araw saan mapunta ang kanilang kaluluwa. Pasalamat tayo mga minamahal. Kahit ganito tayo mga minamahal, pinili tayo ng Diyos, minahal tayo natin pinakamamahal na Panginoon. Itinuro ng ating beloved pastor sa atin kung paano natin alagaan ang ating kaluluwa. Kaluluwang may buhay, ito yung ating sariling pag-aari. Na dapat mga minamahal, ito yung alagaan natin na pagdating ng araw, humarap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magala ka dahil ikaw ay sasabihin ng Diyos, anak, pumasok ka sa aking kaharian. Sabi pa nga dito sa 12, mga minamahal, narito ang pagtatiyaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga pananampalataya kay Jesucristo. Sino to sila mga? Tayo to. Na tayo nagtatyaga. Nagtatyaga tayo kahit umuulan, maputik yung daanan natin, patuloy tayong pumupunta sa bahay-sambahan. Patuloy natin pinapapurihan ang Diyos, mga minamahal. Nagtsatsaga tayo. Bakit? Gusto natin, alagaan natin ang atangin nating pag-aari, yung ating kaluluwa, nga pagharap natin sa Diyos. Mga minamahal, maiharap tayo natin ang ating mukhaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mukha, hindi tayo mahiya. Sasabihin natin, ako'y anak mo, mahal na Panginoon. Ako'y sumunod sa iyong kalooban. Ako'y patuloy nagsasamba, umulan, umaraw, maputik ang daan. Nandito ako. Gusto kong madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sabi pa nga rito, mga minamahal, sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila ay mga pahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa Kanya. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Yung gawa pala natin, ito yung susunod sa atin, mga minamahal. Sabi pa nga, mapalad yung nangamatay na naglilingkod sa Diyos. Pag hindi pa tayo dadatnan ng Diyos, mga minamahal, tatanda tayo, mamamatay tayo, mga minamahal, kung oras na natin. Ito lang kapahingahan lang pala natin. Hindi pala kamatayan. Pinapahinga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagdabalik ng ating mahal na Panginoon, una tayong mabubuhay kaysa mga na-rapture, mga minamahal, na sa banal na kasulatan. At sasabihin ng Diyos, anak, dito ka sa bayang Israel, sa aking bayan, at ang mag-aharip doon, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bakit? Iningatan mo ang iyong kaluluwa, ang tanging pag-aari mo, mga minamahal, palagi mong pinalugdan ang Diyos. Ito yung gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil kaya mga minamahal, ano ang dapat gawin ng Kristiyano? Upang mapanatili niya, mga minamahal, ang kanyang tanging pag-aari, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa, na ito'y maging mataba, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga rito, kaya ano ang mabuti para sa atin, para maingatan natin ang ating kaluluwa? Ano ang mabuti para sa atin, mga minamahal? Basahin natin ang sunod na talata. Lucas 21:19 at James Santiago 1:21. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatay 21, talatay 19. At sa inyong pagtitiis ay maipagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Aklat ng Santiago. Praise the Lord. Kabanatay 1, talatay 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ang may kaamuan, ang salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Amen. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi rito, mga minamahal, sa aklat ng Lucas 21, ang talatay 19? Ang sabi rito, mga minamahal, sa inyong pagtitiis ay maipagwagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagtitiis sa paglilingkod, mga minamahal, kinukutya ka. Kahit hirap na hirap ka, mga minamahal, patuloy kang dumadalo sa banal na gawain. Sa pagtitiis mo, mga minamahal, pagdating ng araw, ipagwawagi natin ang ating kaluluwa. Hindi masayang ang ating pagtitiis sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Bakit? Sa pagdating ng araw, ipagwawagi natin ang ating kaluluwa. Mga minamahal, palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa nga rito sa James, mga Santiago 1:21, ang sabi rito, mga minamahal, kaya't ihiwalay ninyo
ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Magtitiis tayo mga minamahal. Anong pagtiisan natin mga minamahal? Yung paggagawa ng karumihan. Sabi pa nga rito, nalaman ninyo na, minamahal. Sabi pa nga rito mga minamahal, kaya't ihiwalay ninyo sa lahat ng mga karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Ihiwalay pala natin, mga minamahal. Pagtitiis yun, yung dating gumagawa ng masama, mga minamahal. Parang gusto nila mga minamahal nang wala sila sa Diyos. Tinitiis nila yun. Ngunit tayo mga minamahal, bakit nagagawa natin ito? Dahil may Espiritu tayo ng Diyos. Mahirap kaya mga minamahal, yung dati mong ginagawa, tapos nakikita mo, parang galak na galak ka. Kung player ka ng basketball, mga minamahal, makakita ka lang naglaro ng basketball. Tiis na tiis mo. Gusto mo mag-short, gusto mo maglaro. Ngunit dahil ikaw ay inibig ng Diyos, mga minamahal, itinuro sa iyo. Kaya pala, dapat magtiis tayo sa paggawa, mga minamahal. Tiisin natin na hindi makagawa ng masama. Tiisin natin, mga minamahal, gumawa tayo ng mabuti. Mahirap kaya, mga minamahal, yung gagawa ka ng mabuti, mahirap din. Dahil ang yung iba, mga minamahal, napakahirap naman yan. Yung pagsuot lang ng kabanalan, di ba mabuti yan para sa atin? Pero yung iba, nahirapan sila, mga minamahal. Mainit. Makita, mga minamahal, kahit anong init, naka-long sleeve ang mga anak ng Diyos. Mahaba yung kanilang manggas ng kanilang mga damit. Napakainit. Tinitingnan tayo yung mga sanlibutan, napakahirap mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Ngunit tiniis natin, kinukutsa tayo, tiniis natin. Bakit mga minamahal? Para maipagwagi natin ang ating kaluluwa pagdating ng araw. Napakaganda mga minamahal ang mga talatang ito. Tiisin natin at sabi pa rito mga minamahal, kasama at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Tanggapin natin. At mga salitang itinanim, mga minamahal sa atin, yung salita ng Diyos na itinanim ng ating beloved pastor. Tanggapin natin may kaamuan. Huwag pag-atubili mga minamahal. Hindi yung pinasok natin dito, pinalabas natin dito mga minamahal. Pag pinasok natin dito mga minamahal, ipasok natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Pag nasa iyong puso mga minamahal, magugulat ka mga minamahal, hindi ka makapaggawa ng masama. Hindi ka makapaggawa mga minamahal. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos palagi na sa iyong puso. Sabi pa nga rito mga minamahal, ng ating pinakamamahal na tanggapin at itinanim na pagliligtas sa inyong makaluluwa. Ito pala makapagligtas sa ating kaluluwa. Mga minamahal, ang pag-alis natin sa paggawa ng karumihan, pag-apaw ng kasamaan, ito pala maliligtas natin ang ating kaluluwa. Pag nagawa natin ito mga minamahal, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Pag nagawa natin ito, tatawagin kang ikay anak ng Diyos na walang kapintasan. At sinong magbibigay sa iyo niyan, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung ating huling talata, mga minamahal, dito sa aklat ng unang Tesalonica, ang talatay 5, kabanatay 5, talatay 24, balik sa 23. Amen. Ito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, kabanatay 5, talatay 24, balik sa 23. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman ito. Amen. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na pa Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tapat ang Diyos, mga minamahal sa atin. Naranasan natin ang gano'ng katapat ang Diyos sa atin. Tuwing dumarating ang kapahamakan, iningatan tayo ng Diyos. Dumating yung karamdaman, lalo't wala kang pera, mga minamahal. Pag naglupay-pay ka, minsan parang gusto mo na tumakbo ng hospital. Ngunit wala kang pera. Pero pag tumawag ka, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang pera-pera sa ating mahal na Panginoon. Magpakumambang loob ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Tapat ang Diyos. Sabi niya, tapat ang mahal na Panginoon. Pagpakumbabang loob mo sa ating Diyos, mga minamahal, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi nga niya dito, tapat yaong sa inyo'y tumawag, nagawa rin naman nito.
tapat pala ang Diyos na tumawag sa atin, ang pumili sa atin, ang nagmahal sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay tapat siya sa atin, mga minamahal. Anong dapat natin gawin, mga minamahal? Paglingkuran ng Diyos ng buong katapatan din, mga minamahal. Dahil sabi nga sa 23, at pakabanilin kayong lubos ng Diyos, din ng mga kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang Diyos ang magpabanal sa atin, mga minamahal. Kaya kung tayo lang tayo maging mabanal sa harapan ng Diyos, ang Diyos ang magtuturo sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ang magpabanal sa atin, mga minamahal. Kaya napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan tayong beloved pastor na nagturo sa atin. Na inibig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at natuto tayo, mga minamahal, suklian natin ang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil tapat ang Diyos sa atin, mga minamahal. Ang sabi pa nga nito, mga minamahal, sa uling praise, mga minamahal, walang kapintasan na pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pag wala kang pagkapintasan, pagbalik ng Diyos, mga minamahal, isang kang kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, awitan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alagaan natin ang atangin nating pag-aari, yung ating kaluluwa. Palugdan natin ang Diyos, mga minamahal, nagbigay sa atin ng buhay. Dahil tayo, mga minamahal, mula sa alabok, babalik tayo sa alabok, mga minamahal. Ngunit tapat ang Diyos, mga minamahal. Ingatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang Wagas ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa aking puso, Nakapakabuti ng ating mahal na Panginoon. sa aking buhay. Kaya ang isumuli natin sa ating mahal na Panginoon, purihin at sambahin ang Diyos na Bukas na magpapakailanman, luwalhati ka. Yun lang may sukli natin sa Diyos, mga minamahal. Luwalhatiin palagi ang Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, pagpulit ang sumayaw.
ihandog natin sa Diyos. Yung palagi natin papurihan ang mahal na Panginoon. Palagi natin aawitan ang Diyos. Tapat ang Diyos sa atin, Panginoon. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Mandamala natin ang kaya presensya sa pandamahal siya sa atin. Ang ating gagawin, purihin ang wika ng Diyos. Kay buti mo sa akin. Hallelujah! Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Yun lang maisukli natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin, sambahin ang ating Diyos. Ingatan natin mga minamahal ang ating tanging kayamanan. Ang tanging nating pag-ari, ang ating kaluluwa. Para pagbalik ng Diyos, maiharap natin mga minamahal ang ating mga gawang mabuti sa harapan ng Diyos. Sa oras na ito mga minamahal, habang nadadarama natin presensya ng Diyos, itulong natin sa ating mahal na Panginoon ang ating mga pangangailangan kung ano ba yan. Mga minakaramdaman na hindi pa nagsigaling ating dilog sa ating mahal na Panginoon, tayo manalangin. Opo, nakilang mapagpala namin Ama Diyos na mga mangyarihan sa lahat namin pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin namin pinabit Pastor Will Distrada Almeida. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa kami nagkulang, nagkakamali. Linisin mo aming mga puso, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, ang aming mga kapatid, ano mga pangailangan nila, problema, mahal yan, karamdaman, mahal na Panginoon. Ikaw maghimala sa oras na ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami panghawakan na kami mapatuloy mainit na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo ang aming kaluluwang may buhay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagdating, mahal na Panginoon, na kami makaharap sa iyo. Na maluwalhati ka namin palagi, O Diyos. Ito amin sa mandalangin, sa matamis. Makapalit pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, kung kayo may karamdaman, ang kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa ulo kung problema, mayan itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Sa ating live webcast viewer, ang inyong kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa inyong mga gadget, mga minamahal, tayo manalangin. Opo, dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus, sa unang panalangin namin pinabit Pastor Will Distrada Almeida. Aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, coronavirus, pagka-paralyze, diabetes. Aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng problema, cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Leprosy, AIDS, virus, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo tumayo lahat at bilang pagbigay
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo lumundag mami 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Hanggang dito na lang mga minamahal, ang lahat ng pasalamat, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at tayo tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating mga announcement at ibigay pagkataon sa ating beloved preacher, Richard Hilasio, para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Pagdadala po ng salita, pinakamamahal na Jesus. At po palakpakan ating pinakamahal sa mga minamahal. Praise the Lord po di ka pinakamamahal na praise. Mga minamahal sa oras na ito, bang po minamahal, bago tayo dadako po sa ating pong schedule of services mga minamahal o announcement, tayo muna kukuha ng ating pong special love offering. At yan po yung panalangin ng ating beloved brother, Aljo Dus, sa ating beloved brother, Jerome Marshall. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sama-sama tayo manalangin mo, hallelujah. Pagpapala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahalap ni Jesus. Magandang gabi sa iyo, Malapinon. Narito kami sa bahagi namin pagbibigyan namin special po piring Malapinon. Aming dalangin sa iyo, Diyos. Ikaw po magpaalam, Malapinon, lahat ng kapatiran, ng mga hallelujah, magtrabaho, negosyo, pakitaan. Ikaw po magpaalam, Malapinon, hallelujah. Ng mga ginagawa, Malapinon, sa araw-araw, Malapinon, para sumusuporta sa mga gawain, Malapinon, ikaw magpaalam, Malapinon, hallelujah. At dalangin namin sa iyo, Diyos, hallelujah. Ikaw po Malapinon, hallelujah. Hallelujah, magpala sa kanilang mga ginagawa, Malapinon. At dalangin namin sa iyo, Diyos. Ikaw po, Malapinon, hallelujah. Buksan ng mga hallelujah, dungawan sa langit, Malapinon. At ihulog mo po, Malapinon, hallelujah. Mga pagpapala na walang sapat na silik na kalalagyan, silik, umapaw, Malapinon. Pagpalain mo ang physical, financial, higit sa lahat, sa spiritual. Mga pagpapala, Malapinon. So, nandala mo na Pastor Willis Radalmeda. Ito po aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Minamahal, bago tayo patuloy minamahal, first and foremost, I give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving. Only belongs to our Lord Jesus Christ, who is the creator of the heavens and the earth, the Prince of Peace, the everlasting Father. And I give double honor and respect to our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, the holy anointed ones, and to all our beloved Almeda's children, grandchildren, and in-laws. And we always remember and cherish the golden and precious teachings of our dearly beloved and Pastor Linas Almeda, ang ating pong beloved Mama Dear. At ako di po napapaabot ng pagbati mga minamahal sa lahat po nating mga beloved pastoral workers. Magandang gabi po sa ating mga beloved preachers, sa pangunguna po nating beloved preacher Dino Cuevas, sampu ng kanyang mga anak. Sa lahat po nating mga webcast viewers, webcast technical staff, controllers, instrumentalists, sa lahat ng mga kapatiran na hanggang sa oras na ito mga minamahal kayo mainang lingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa lahat po natin mga webcast viewers po na umantabay po sa banal na gawain natin pinakamamahal na Jesus Kristo. At minamahal tayo po na dako na minamahal sa ating pong mga announce mga minamahal. Amen. At po pala po ating pinakamahal sa mga minamahal. Everybody say praise the Lord. At mga minamahal, talaga minamahal, this coming May minamahal. Amen. At meron na po tayo ng minamahal natin na press executive at bote mga minamahal. Amen. Magmula pa pagka-presidente hanggang po sa mga national at saka local mga minamahal. Kaya importante natin minamahal na malaman minamahal yung pagboto mga minamahal. Amen. So yung pagboto mga minamahal, kasi sinasabi nga nila minamahal, vote wisely. Kaya sa lahat ng mga kapatid mga minamahal, hindi po tayo umiinteres o minamahal ng mga politiko dito sa banal na gawain at pinakamamahal. Amen. Amen po mga minamahal. Subayat minamahal, dapat nating malaman minamahal na meron po tinatawag na right of suffrage minamahal. Amen. Ibig sabihin, malaya po tayo minamahal na bumoto. Amen. Subayat minamahal, dapat nating malaman minamahal ng ating pagboto minamahal ay hindi masasayang. Amen. Dapat natin malaman minamahal ang pagboto minamahal ay para po sa pangsarili natin mga minamahal at para po sa pangkalahatan. Kaya minamahal ang pagboto mga minamahal, meron po tayo tinatawag na voting guidelines. Amen. Hindi po tayo minamahal na sabihin na
samahan nyo ako sa pagpili o mag-endorse tayo minamahal. Subalit, dapat nyo malaman, meron po tayong guidelines, amen, sa pagboto. Amen? Importante ito mga minamahal, ito din nabasa ko minamahal sa ating beloved Ate Ruth minamahal. Kaya minamahal, sa ating pong voting guidelines minamahal, importante na meron tayong minamahal na dapat we have to choose mga minamahal. Una minamahal, God-fearing and have strong faith in God. Amen? Yan po ang una minamahal. Dapat yung tao, yung politiko na dapat natin minamahal, na butuhin minamahal, na dapat may siyang takot sa Diyos. Amen? Amen po mga minamahal. Pangalawa minamahal, compassionate and thoughtful. Amen? Ano ibig sabihin ng minamahal? Mahabagin at maalalahanin. Amen? Yun po natin dapat tingnan minamahal. Amen? Yan po ang ating voting guidance. Pangatlo minamahal, a person with integrity. Amen? With strong leadership and skills anchored with strong moral and spiritual values. Anong sabihin nito minamahal? Amen? At ito minamahal, piliin yung taong minamahal na may integridad at malakas na kasanayan sa pamumuno. Amen? At yung nakaangkla minamahal yung kanyang malakas na moral at spiritual na mga pagpapahalaga sa mga tao sa taong bayan. Amen? Yun po natin minamahal. At ito yung minamahal, yung labag po sa ating minamahal. Amen? Ayon po minamahal sa ating pong voting guidance po ng Jesus Miracles International Ministry. Dapat natin malaman minamahal, malapit na po ang eleksyon, kaya dapat natin ito malaman minamahal. Ito po yung labag minamahal, ibig sabihin against minamahal sa ating pong pananampalataya. Amen? Number 1 minamahal, abortion. Tingnan natin minamahal yung mga politiko na dapat nating botohin minamahal. Ito po yung against, ibig sabihin labag po sa ating banal na pananampalataya. Amen? Abortion, number 1. Number 2 is same-sex marriage. Amen? Ito minamahal. Pangatlo po, death penalty. Amen? So, labag po yan sa ating mga minamahal. Pang-apat po, communism. Amen? At pang-lima minamahal, ito po minamahal, tinatawag natin mandatory vaccine. Amen? Pag sinabi po natin mandatory vaccine minamahal, ito minamahal ay labag po. Violations. Amen? Violating against freedom of choice. Amen? Among human rights. Amen? Kaya pag sinabi mandatory vaccination mga minamahal, ito po labag po sa bawat tao. Amen? Sapagkat meron tayong tinatawag na human rights o tinatawag na freedom of choice. Amen? Kaya yung freedom of choice, dapat natin ito minamahal, gampanin natin minamahal. Sapagkat ito lamang natin gawin minamahal. Freedom of choice minamahal. Sapagkat kung ito mawala sa ating minamahal, we will begin under the slavery. Amen? Sapagkat kung mandatory minamahal, ibig sabihin you are slavery. Amen, tayo maging alipin, minamahal. Kaya minamahal, pag sinabi natin mandatory vaccine, yung vaccination mga minamahal, tandaan natin minamahal. Ayon po sa aking nabasa minamahal, ayon po sa aking nabasa na source, mga minamahal, si Pingla Lacson po at si Tito Soto mga minamahal, ay meron po sa tinawag na urges minamahal sa mga sinusulong po ng DOH. Amen? Talagang pag-ingatan natin minamahal, huwag po tayo minamahal sinabi na pabadjing-badjing minamahal sa paglilingkod sapagkat minamahal. Ngayon minamahal, pagkalma-kalma tayo minamahal, subalit hindi natin alam minamahal na bigla lang ang tinatawag natin mandatory vaccine. Kasi sa pagkakaalam ko minamahal, isinusulong nila through political power. Amen? Pag sinabi natin political power mga minamahal, wala silang ibang gawin minamahal, kundi ipursigan nila minamahal, yung tinatawag na mandatory vaccination. Kaya ayon sa pagkakaalam ko minamahal, merong 2 million plus mga minamahal na hindi pa minamahal, malapit na ma-expire ng mga vaccine. Kaya isinusulong nila ngayon minamahal, this coming May or pagkatapos minamahal ng election po mga minamahal. Kaya tinatawag natin political rights, political power. Talaga pinupursigan nila mandatory vaccine. House to house po yan minamahal. Ayon po sa akin pong nalaman mga minamahal. Ipursigan nila yung minamahal. Kaya minamahal, pray always mga minamahal. Makaisa tayo manalangin minamahal upang tayo gabayat sa mga ating pinakamamahal na Presos. Amen? Ating pala ating pinakamamahal na Presos mga minamahal. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy po ating banal na pananambahan minamahal. Dito po sa Talalumbangan, Zamboanga City. Amen? 3 beses po, every Sundays, Wednesdays, and Fridays. Every Sunday minamahal, ito may umpisa ng oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At every Wednesday po ating Wednesday services o ating midweek service mga minamahal, ito may umpisa ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At every Friday po minamahal, ating Friday services ay mag-umpisa from 2 p.m. to 7 p.m. At sa lahat po natin mga beloved brethren, mga minamahal, patuloy po natin suportahan minamahal ang ating banal na programa minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Ito ay gabi-gabi from Mondays to Sundays mga minamahal. 1 hour lang po minamahal. Kaya sa 1 hour na yan o isang oras mga minamahal, pagsikapan po natin minamahal, suportahan at antabayanan po ang mga banal na salita pinakamamahal po sapagkat minamahal, importante po yan minamahal. Lalo-lalo po sa mga hindi pa po nakakilala ng ating pinakamahal pa Jesus. At minamahal ang ating pong Jesus Miracle Hour minamahal. Ang ating pong Facebook page mong minamahal is GAM Sambo Western Mindanao Livestream at ang ating pong YouTube channel is GAM CIM Zamboanga. Puri ating pinakamamahal po ang ating pong banal na gawain minamahal sa lugar po ng
Ayala po mga minamahal, ay isang beses lamang po ang ating banal na pananambahan. Every Sunday lamang minamahal, bago pisa po alas 9 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. Amen? At tuloy-tuloy po ang ating po minamahal church improvements, mga minamahal, sa lahat po ating mga kapatiran na pinagpayan ating pinakamamahal po spiritual at financial at spiritual mga minamahal. Huwag po tayo minamahal na maghinayang, na patuloy po tayo suportang ating banal na pananambahan minamahal. Sapagkat sabi naman ng Panginoon, huwag daw tayo minamahal na magdadalawang isip at huwag daw tayo minamahal mawalang gana magtulong sa ating pinakamahal sa kanya pong banal na pananambahan. Amen? Sapagkat patuloy po ang biyaya niya sa mga kapatirang tapat na handang magbigay sa ating pinakamahal po Yesu Cristo sa kanya pong banal na pananambahan. Amen? At minamahal, sa mga oras na ito, wala po tayo ibang alam sa mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy po ang ating minamahal. Huwag po niyo kaligtaan minamahal. 3, tatlong beses tayo ang ating banal na pananambahan mga minamahal. Kaya huwag niyo po kaligtaan minamahal na dumalo po every Sunday, Wednesdays, and Fridays. At minamahal sa mga oras na ito, tayo po minamalay, dadako na po sa ating closing prayer. At yan po minamalay, ating bigyan po buong pagkakataon ng ating beloved Brother Aljo Dugos. Aljo Dugos. Praise the Lord. Minamahal tayo po at ay tumay minamahal. Ako minamahal. Hallelujah, hallelujah. O po dakilawag pala naming Diyos sa mong banal na sa langit. Ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa pauna pong padalangin, namin ginaganap minamahal na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, o labigat. Dito kami sa gabi ito ang pinakamamahal na Palisus. Pinupuri at pinasasalamatan ka sa mga oras na ito, pinakamamahal na Palisus. Kaya kami sa mga oras na ito, taos puso na pupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na yung banal na gawain sa araw na ito. Magmula po sa MC Joyful at Solemn Song, ang pinakamamahal na Palisus. Hallelujah, pinakamamahal na Palisus. Hanggang sa mga oras na ito, alugis na ang iyong banal na salita, ang ibang ng kaligtasan, pinakamahal pa Jesus. Ito po nagpatatag at nagpapalakas ang iyong panampalataya sa iyo at sa iyong pansamantalang paghihiwalay. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin saan man sulok ng mundo at balik niyo kami sa iyong banal na gawain upang muli kayo magsasama-sama at magkakaisa na ikawing purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pagsamot panalangin sa makapangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord.